Mga kaibigan, bigla na namang natuklasan at bagong tuklas itong kawalang hiyaan na ginawa ni Sara Duterte. Sa bagay, hindi na ito mahihiya dahil walang hiya na ho. Kaya't patuloy ang paggawa ng kawalang hiyaan sa taong bayan at sa Republika ng Pilipinas. Yan ho ang muling natuklasan kay Sara Duterte. Nako po, magugulat kayo, magtataka kayo. Ito ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, ito ho, bagong tuklas na naman kay Sara Duterte. Nakakahiya po ang ginawa. Sa bagay, ito naman ay walang hiya, hindi marunong mahiya. Basta kahit magnakaw di umano ng kaba ng taong bayan, ay hindi siya ho nahihiya, basta't ang gagawin niyang katuwiran ay magsisinungaling. Nako ho, dito sa ibabahagi ko po sa inyo mga kaibigan, nako, magugulat kayo. Talagang nakakahiya ang ginawa dito ni Sara Duterte. Habang tumatagal ay lalo hong marami ang natutuklasan na ginagawa nitong si Sara Duterte na hindi po maganda sa Republika ng Pilipinas. Nako, mga kaibigan, sa puntong ito gusto ko pong ibahagi sa inyo itong mainit-init pa, mga kaibigan, na muling natuklasan ang ginawang kawalang hiyaan ni Sara Duterte sa taong bayan at sa Republika ng Pilipinas. Nako, kapag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko kayo na patapusin, panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawa at importanteng mahalaga na malaman nyo po ito. Dahil dito ho, sa ibabagi ko po sa inyo, nako, kahiya-hiya at walang hiya talaga ito, si Sara Duterte. Ito ho, ibabahagi ko po. Shout out po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Sara Duterte. Inihayag ng ilang kongresista ang ilan pang kahina-hinalang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa kanila, katunog ng isang brand ng cellphone ang pangalan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ay talagang siraulong malupit ito. Ito ba ay gawain ng matino na isang vice presidente? Mantakin nyo ho, ang dating na-discover lang before ay itong Mary Grace Piatos na ginamit na pangalan, but lumalabas ho sa masusing investigasyon na mayroon pong mga katibayan na hindi po ito totoong tao. But ngayon ho, mainit-init lang, mainit-init pa. Kahapon lumabas na balita ayon sa patuloy na pagsusuri ay meron pang mga kamag-anak ni Mary Grace Piatos. Ano ba ito? Apo? Kapatid? Pinsan? Dahil Piatos din ho ang apelyido, mga kaibigan, na ginamit. Na alam po natin yan ay mga hindi totoong tao. Hindi po yan totoong tao. At ito pa ang mas matindi. Gamantakin nyo, siraulo talaga ito. Brand ng cellphone, ginamit din ho yung mga pangalan ng brand ng cellphone, uri ng cellphone. Inimbento ho. Ngayon daw, di umano ay binigyan ng confidential fund na limpak-limpak na pera ng taong bayan. Pera nyo po yan. Pera ng taong bayan na sa pamamagitan ho ng buwis, sa pamamagitan ng tax, inipon-ipon, ibinigay kay Sara Duterte. At ang ginawa naman ni Sara Duterte, para hindi mahalata na kanyang kinuha, binulsa, ay gumagamit ho ng mga piki na tao, bugos na resibo, katulad ng Mary Grace Piatos. At ito pa ang mas matindi, panibagong tuklas na walang kahiya-hiya ka talaga. Ito, mga kaibigan. Tuloy natin.
lang Mary Grace Piatos ang sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Meron din palang Pia Piatos Lim at Renan Piatos at tunog brand ng cellphone na Xiaomi 8. Yan ang mga bagong pangalang nakita ng mga kongresista sa acknowledgement receipts at nakatanggap umano ng OVP confidential funds. Lahat daw yan mga walang birth, marriage o death records sa Philippine Statistics Authority. Habang tumatagal nga, nakikita na Ay napakaliwanag mga kaibigan. Na peke bogus itong Mary Grace Piatos at ito pa mga Piatos na huling na diskubre at itong brand ng cellphone mga kaibigan na pangalan din na ginamit. Anak ng katakot-takot. Login-logi ho tayo, login-logi ang taong bayan dito. Niloloko tayo nito. Binoto nyo pa. Binoto ng taong bayan dahil nga nakabudol. Tapos pag nanakawan pa ng pera ng taong bayan, ay login-logi ho tayo. Logi-logi taong bayan dito. Pinagsamantalahan ang taong bayan, pinagsamantalahan ang Republika ng Pilipinas. Huwag niyo po sabihin na tayo, kahit ako po isang mahirap lamang. Tayo rin po kahit mahirap lamang ay nagbabayad po tayo ng buwis. Nagagasolina tayo, bumibili tayo ng kahit sardinas, bumibili tayo ng pangaraw-araw na ika nga po ay ginagamit sa pagluluto. May mga kasama pong buwis yan mga kaibigan. Yan ho ay kasama sa iniipon na kinukuha ni Sara Duterte. Kaya kayo ho mga mahal kung taga-subaybay, may karapatan po tayo. May karapatan tayo na ika nga ho magbigay at alamin kung saan napunta ang pera. Ay nako, dyan ho ako nakatira. Dati sa Hong Kong, mga kaibigan, nagpapadalaw ako ng pera sa Republika ng Pilipinas. Monthly ho yan. Minsan ilang beses ang buwan, 3. Ay magkano ho ang tax na kinukalta sa amin. At kahit nasa Pilipinas pa rin, nagbabayad tayo ng tax. Nako ho, napupunta kay Sara Duterte. Anak ng katakot-takot. Tapos, kung saan mo dadalhin, pagtatanungin ka, magagalit ka pa. Ito pa. Nakakita tayo ng mga pang-abuso. Lalong-lalo dito sa mga hindi mga kapani-paniwala ng mga pangalan na nakalista roon. Isa po siya sa pinakamalakas na mapipresenta, pero hindi muna ako siguro mag-dwell into specific since gagamitin nga po siya during the impeachment. Matatanda ang mahigit 1,300 na recipients umano ng confidential funds ng OVP ang walang record sa PSA. Kabilang na rin dyan si Kokoy Villamin na magkakaiba ang pirma. Meron pang mga magkaiba ang pangalan pero magkapareho ang pirma. Sinabi na noon ni Senator Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni na VP Sara na may pamilya Piatos sa Davao. Umaasa naman ang liderato ng Kamara na kakatigan ng Korte Suprema ang legalidad ng impeachment proceedings. Sumunod Abay, si Bato yung miksina. Mga kasabwat ho ito kita nyo ho. Si Bato sasabihin may Piatos daw sa Davao. Bakit hindi nyo maipresenta sa hearing yan? Ituloy. Na-impeach Sara Duterte diyan sa Kongreso. Huwag ka nang sumausaw Bato sa impeach. Sa Piatos. Grabe ka din Bato. Talagang matindi. Saka natin talakayin muli si Bato. Baka tayo kulangin sa oras. daw sa due process ang paghahain at pag-endorso ng reklamo laban sa bise. Confidently, I can say na wala pong nilabag ang House of Representatives. Minsan nga parang counter na lang yun para lang may ma-delay po yung mga proceedings. Patuloy ang panawagan ng mga kongresista na umpisahan na ng Senado ang impeachment trial alinsunod sa saligang batas. Pero sinabi na noon ni Senate President Cheese Escudero na sa July 30 pa ito gugulong. Nagbabalita. Nako, matindi. Ay walang bago kay Escudero ho. Magpa-press conference, wala rin bago, yun din. Ang sinasabi, pinapaikot po tayo. Maliwanag po mga kaibigan, dito sa binahagi ko sa inyo, na bagong tuklas kay Sara Duterte na ginawang kawalang hiyaan pananamantala. Nako, maliwanag po mga mahal kong taga-subaybay. Muli po isang like ko sa video na ito. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.